Hello, ang topic natin ngayon is all about non-inverting operational amplifiers part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para meron na kayong idea and concept about the topic. So sa part 1, ito yung na-discuss natin. Ito yung itsura ng non-inverting op-amp. Okay, ang formula natin for the gain is 1 plus RF over R1, VO over VI. Tapos may special case tayo kapag voltage follower or buffer. So ito yung itsura niya. Ibig sabihin, VO over VI is just 1. Okay? Tapos nakapag-solve tayo ng some problems, umabot tayo sa problem number 8. Okay, sige. Tuloy lang natin. Let's have problem number 9. Okay, for the circuit below, find Ix. Okay. For the circuit below, find Ix. So yung Ix ito. Yung current flowing sa 6 kilo ohm resistor. So ideal op-amp pa rin ito guys ha. So pag sinabing ideal op-amp, ang condition is so dito sa terminal na to which is yung V positive, yung non-inverting input, tapos etong Vn, inverting input V negative, it should be equal yung Vn sa Vp. Okay, tapos yung current dito sa Vp, current I, tsaka current sa IP, tsaka sa IN, it should be equal to 0. So, hanapin natin yung Ix. So, hindi siya non-inverting, yung typical, but the special case, right? Ano siya? Kasi yung Vn is nakakonect sa VO, right? So, ano to? Follower, right? Voltage follower. So, kung ano yung input dito sa VP, node VP with respect to ground, yan din dapat yung
VO, right? So, VP, kasi nga, VN is equal to VP, right? But yung VN is connected siya sa VO node. Therefore, VN is equal to VO. Therefore, VP is also equal to VO. Okay, so pwede na nating sabihin dito na etong node na to is equal to VO. Okay. Tapos, mag-nodal analysis na lang tayo. Okay, pangalanan natin to as node V1. Okay. So, gawin ko, pwede kong i-source transformation na lang to. Diba? Kasi may current source in parallel sa resistor, 4 milliamp parallel sa 3 kilo ohm. Convert natin into voltage source. So, by source transformation, so convert ko to into voltage source. Let's say Vs. By Ohm's law, ang Vs is product lang ng current tsaka ng resistance. So, 4 milli or 4 times 10 to the negative 3 amps times 3 kilo or 3 times 10 to the third ohm. So, makakancel tong 10 to the negative 3 tsaka 10 cube, magiging 1. So, ang matitira is 4 times 3, 12 volts. Okay, tapos yung R natin, yung RS, is 3 kilo ohm pa rin. RS. Pero magiging naka-series na yung 3 kilo ohm sa voltage source. Sige, i-redraw natin. Copy ko yung circuit. So, papalitan na natin to ng voltage source in series with the resistor. Ito yung series resistor. Tas ito yung voltage source. Ito yung RS, which is 3 kilo ohm. Tas anong polarity ng voltage source? Kasi yung direction ng arrow is pataas. So, dapat positive sa taas, negative sa baba. Ang magiging value niya na is 12 volts. Okay. Tas ito yung inassign ko parang node V1. Okay. Yan. So, mag-ano na tayo. Nodal analysis. So, assign muna tayo ng reference node. Usually, that's the ground. Ito. Or the 0 volt potential. Okay. So, assign tayo ng direction ng current sa mga resistors. So, dito sa 3 kilo ohm, sige pa ganito. Let's say I1. Dito sa 6 kilo ohm, let's say pa ganito. I2. And dito sa 12 kilo ohm, sige, let's say pa ganyan, I3. Okay. Ayan. Tapos ito si IX pababa. So, mag-KCL muna tayo. KCL at V1. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung mga entering sa node V1? Si I1, right? Papasok. Equals, siya lang yung entering. Yung leaving, dalawa. Si I2, tsaka si I3.
Tapos, i-represent natin in terms of the node voltages yung mga currents. So, for I1, so higher potential, pumasok dito sa node na to. Actually, non-reference node din to, pero nakakonekta siya direkta sa positive polarity ng 12 volt with respect to ground. Automatic, positive 12 volts yung node. So, higher potential, 12 minus lower potential V1 divided by the resistance, 3 kilo ohm. So, I1 is 12 minus V1 over 3 kilo ohm. So, 12 minus V1 over 3K. Then equals, so si I2 naman, okay, higher potential ni I2 pumasok kay V1 minus lower potential lumabas kay VO. Then divided by its resistance, 6 kilo ohm. So, I2 is V1 minus VO over 6K. So, V1 minus VO over 6K. Plus, so si I3 naman, eto. So, higher potential pumasok sa node V1 minus lower potential lumabas sa node VO. Eto, VO yung node na yan, ha. Tapos, divided by the resistance, 12K. So, I3 is V1 minus VO over 12K. Okay, so V1 minus VO over 12K. Okay, so equation 1. Pero simplify muna natin. Sige, hanapin natin yung LCD. Alisin natin yung denominator. So, alisin ko na itong kilo kasi pwede namang i-cancel. So, ano yung LCD ng 3, 6, tsaka 12? 12, tama ba? Multiply both sides by 12. So, distribute. So, 12 divided by 3, 4, times the quantity 12 minus V1. Tas 12 divided by 6, 2. So, 2 times the quantity V1 minus VO plus 12 divided by 12 cancel. So, V1 minus VO na lang. And then, i-distribute natin tong mga constant. So, 4 times 12, 48 minus 4 times V1 for V1 equals 2 times V1 minus 2 times VO plus V1 minus VO. So, isolate ko tong 48, transpose ko tong negative 4V1 sa kanan, magiging 48 is, bale, combine natin yung similar dito. 2V1 plus 1V1, 3V1. Negative 2VO minus VO, negative 3VO. Tapos, itatranspose yung negative 4V1 sa kanan, magiging positive 4V1. So, 48 is, pwede nyo pang i-combine yung 3V1 plus 4V1, 7V1 minus 3VO. Or, unahin natin itong 7V1 minus 3VO sa kaliwa, then equals 48. Equation 1. So, isa pa, equation. Okay. Thank you for the TikTok Quaz K. Thank you for the gifts. Next, so mag-KCL naman tayo. Ang subject natin is circuits, KCL at V2. So, summation of current is entering is equal to summation of current leaving. Sa V2 naman tayo mag-KCL. Actually, sa VO pala, sorry. VO. Okay, ito yung V1, ito yung VO. Node VO. So, ano yung mga entering currents sa VO? Si I2, right? Si I2 lang equals summation of current leaving
si IX tsaka si IP. Diba? So, si IX plus IP. Pero, by ideal op-amp, ito kasing IP is 0, diba? Yung kanina nating condition. Ito. So, ano na lang? I2 is equal to IX. So, in terms of the node voltages uli, so si I2, alam na natin, V1 minus VO divided by 6K. V1 minus VO divided by 6K. Equals, so si IX naman. So si IX pababa, so higher potential VO pumasok siya sa VO minus lower potential lumabas sa ground or the 0 volt, right? So VO minus 0 over the resistance 6K. So IX is VO minus 0 over 6K. Then, pwede na nating i-cancel itong 6K. Thank you for the fire, Twitch. So, ang matitira is V1 minus VO is equal to VO minus 0 or VO na lang. Sige, maganda gawin ko. Transpose ko si negative VO. Bale, VO plus, V1 plus VO, V1 is equal to VO plus VO, magiging V1 is VO plus VO to VO. Sige, equation 2. Ayan. So, pwede nyo na itong isolve simultaneously. Equation 1 and equation 2. So, elimination, substitution. Pero, sinolve ko kasi si V1 in terms of VO. Substitution na lang gawin ko. So, isa-substitute natin yung V1 as to VO. Bale, magiging 7, but V1 is equal to 2VO. So, magiging 2 times VO minus 3VO is equal to 48. So, 7 times 2VO is 14VO minus 3VO is equal to 48. 14 minus 3, 11 VO equals 48. Then divide both sides by 11. Ang value ng VO is 48 over 11 volts. Approximately, yes, same lang yung strength of materials sa mechanics of deformable bodies. So 48 over 11, approximately 4.36 volts. Yan. So, hindi naman VO yung hinahanap eh. Ang hinahanap ay IX. So, saan ba si IX? Yung current flowing sa 6 kilo ohm. E di, ang formula for IX is VO minus 0 over 6 kilo ohm, right? Or VO over 6K. May VO na tayo. Ito, plug in na lang natin. 48 over 11. So, therefore, IX is VO over 6K, which is 48 over 11 volts divided by 6K, 6 times 10 to the third ohm. So, anong mako-compute nating value? 48 over 11 divided by 6 times 10 to the third. Okay. So, 7, approximately 7.27 times 10 to the negative 4 amps. Or, pwede siyang micro. 727 micro. Sige, lagyan natin ng decimal 0.27 micro. Gets? Okay. Next, problem number 9. Next, problem number 10.
Okay, for problem number 10, calculate Ix and VO in the circuit below. Drawing muna natin yung circuit. Ay, sorry. Meron pala siyang resistor dito. Okay. Calculate Ix and VO in the circuit below. So, yung VO, yung voltage dito sa 30 kilo ohm, tas yung Ix, yung current dito sa 20 kilo ohm. So, identify nyo muna kung anong op-amp configuration. This is non-inverting kasi meron kang feedback resistor 50 kilo ohm, tas meron 10 kilo ohm sa Vn, tapos yung V positive connected dun yung input 4 millivolts. Okay? So, pwede muna nating hanapin etong output ng op-amp. Let's say, kasi yung VO ginamit na dito sa 3 kilo ohm. Let's say Vx with respect to ground. So, anong formula natin yung na-derive? Output ng non-inverting op-amp, Vx. Diba 1 plus Rf over R1 Vi. Yung Rf, yung 50 kilo ohm, yung R1, yung 10 kilo ohm, tapos yung Vi, yung 4 millivolt. So, therefore, ang Vx is 1. Substitute, Rf is 50 kilo ohm, 50K, divided by R1 is 10K, times, ano yung Vi, 4 milli, or 4 times 10 to the negative 3 volts. Okay, so makukuha natin yung value. Alisin nga na itong K, cancel. So, 1 plus 50 over 10 times 4 times 10 to the negative 3. Okay. 24, 0.024 or 24 millivolts, right? 24 millivolts. So, pagkahanap kay Vx, pwede na nating hanapin yung Ix saka VO. Kasi yung Vx, siya na yung magsisilbing input dito sa series to parallel connection, right? Pwede nyong ihiwalay dito sa circuit. Ito na yung Vx nyo.
'Di ba? Ito si Vx plus minus Vx. Yan. So, pwede natin kuhain yung VO muna. Pwede naman tayong gumamit ng voltage divider. So, pag isahin nyo ito, etong parallel 30 kilo ohm tsaka 60 kilo ohm, gawin yung single resistor. Bale, 60K parallel with 30K. Ilan yon? Product over sum. 60K times 30K divided by 60K plus 30K. So, kilo ohm na lang yung unit neto. Kasi ito is K squared. K times K squared divided by K. So, K. So, evaluate na lang natin yung 60 times 30 over 60 plus 30. Ano yan? 1800 divided by 90. 20K. So, dahil 20 kilo ohm na to, yung combination na to, na naka-series kay 20 kilo ohm, pwede nyo nang i-voltage divider. Bale, yung voltage across the 60 parallel with 30 ohm, di ba 20K na to? 20K divided by the sum, 20 plus 20K, then times yung yung Vx. 'Di ba? Kasi siya yung pinaka-input voltage sa series to parallel resistor network. Ang nakuha nating Vx is 24. 24 times 10 to the negative 3 volts. So ito 20 over 40, 1/2 lang yan. Kalahati ng 24 milli, bale 12 millivolts. Ito yung voltage sa 60 ohm parallel with 30. Pero dahil parallel itong dalawa, kung ano yung voltage across sa kanila na 12 millivolts, 'di ba concept ng parallel resistors, yun na rin yung voltage across each resistor, which is yung hinahanap yung VO, voltage across the 30 kilo ohm. So equal lang siya doon sa 12 volts, right? Therefore, VO is 12 millivolts then. Yan. So, nakuha na natin si VO. Next. Paano naman si IX? E di, Ohm's law na lang. So, meron tayong total voltage na Vx. Divide mo sa total resistance na to, 20K plus, so 20K itong parallel combination, right? 40K. So, Ix is 24 millivolts divided by the total resistance, 40K. Ohm's law. Ix is Vx over yung RT. So, 24 millivolts or 24 times 10 to the negative 3 volts divided by yung RT, yun nga, 20K plus 20K. 20 times 10 to the third plus 20 times 10 to the third ohms. So that's 24 times 10 to the negative 3 over, kasi 20 plus 20 kilo, 40. So 40 times 10 to the third, ayan. So 6 times 10 to the negative 7 amps, or pwedeng maging nano. Okay, 600 nano ampere. CIX. Okay.
Okay, problem number 10. Next, 10, 11 na tayo. Sige. Okay, calculate naman Ix in the circuit below. Almost same lang naman sa mga previous circuit. Drawing muna natin. Okay. Yan, calculate Ix in the circuit below. Ito yung ground. Yan. So, identify nyo lang kung anong type of op-amp configuration yan. Diba, this is also non-inverting. Kasi, meron kang feedback resistor 1 kilo ohm, tapos meron kang may connected resistor ka sa VN na 2 kilo ohm going to the ground. Tapos yung V input mo nakakonekta sa V positive. Pero hindi siya direkta B input na voltage source, right? Meron kang current source parallel with 4 kilo ohm. Okay, so pwede mong kuhain yung voltage na lang dito across the VP. Or yan yung magiging VI. Sige, VI. With respect to ground. Bale, VI is Ohm's law, current times resistance. So 1 milli, 1 times 10 to the negative 3 amps times 4 kilo, 4 times 10 to the third ohm. So cancel na tong 10 to the negative 3 tsaka 10 cube. 1 times 4 na lang or 4 volts. Yan. So 4 volts na to yung input. So ang hinahanap is si Ix. So, kuhain muna natin yung VO. Kasi para makuha yung Ix, kailangan natin Vn minus VO over 1K. So, ang formula ng non-inverting, VO is 1 plus RF over R1 times VI. So, yung RF, yung feedback resistor 1 kilo ohm, yung R1, etong 2 kilo ohm. Tapos yung VI, 4 volts. So, 1 plus RF, 1K, divided by R1, ito yon yung 2K, 2 kilo ohm, times yung nakuhang VI, 4 volts. Okay, so that's equal to, canceling nyo na to, yung kilo,
1 plus 1 half times 4, 6 volts. Yan. So, makukuha na natin yung VO, yung IX yung hinahanap, 'di ba? IX is ito yung higher potential kasi pa ganito yung direction, pumasok siya sa VN minus lalabas sa VO divided by 1 kilo ohm. So, VN minus VO over 1K. So, may VO ka na. Paano hanapin si VN? By ideal op-amp, VN is equal to VP, right? Diba yung non-inverting terminal, which is siya yung VI, right? VP is equal to VI. Therefore, VN is equal to VI, which is 4 volts. So, IX is VN 4 volt minus VO 6 volts divided by 1 kilo. Or 1 times 10 to the third power. Negative 2 milli, right? So, 4 minus 6 over 1 times 10 to the third. Okay, negative 2 milliamp. Negative 2 times 10 to the third volt, amps pala, sorry. Or negative 2 milliamps. So, ibig sabihin, dahil negative yung nakuhang current, ang direction talaga netong IX na tama, pag ganito. Okay, pero same magnitude na 2 milliamp. Okay. Next, problem 11. Number 12. Okay. Salamat po sa book na DE. Pasado po. Congrats sa iyo, Andre. Next, number 12. Ito, given the op-amp circuit below, express VO in terms of V1 and V2. Okay. Hanapin natin yung VO, output voltage, in terms of V1 and V2. So, dalawa yung input. Dalawa na yung input, V1 and V2. So, wala tayong specific value ng mga resistor. Okay? R1 lang, R2, R3, R4 nilagay. So, diderive daw natin yung VO in terms of V1 and V2. Notice na pwede tayong gumamit ng superposition theorem. 'Di ba? Kasi dalawa yung input voltage, pwede natin kuhain yung output by considering yung value ng VO due to V1 and V2 para ma-apply na agad natin yung formula for, kasi non-inverting lang ito right?
So, using superposition, pwede rin kayong mag-nodal analysis. Superposition, we have VO is equal to VO1 plus VO2 kasi dalawa yung input source where identify natin, let's say yung VO1 is due to voltage due to V1, tapos VO2 is the voltage due to V2. So for VO1 muna yung hanapin natin. 'Di ba pag superposition theorem, copy ko yung circuit. Kung si VO1 yung hahanapin natin, VO1, lagyan ko ng subscript yung VO. Ite-turn on lang natin yung V1. Okay? Tapos ite-turn off yung V2. Kasi naka-subscript lang notation. Ibig sabihin, supposed to be meron dapat tong ganito, 'di ba? Plus minus tapos ground V2. Ito rin ganun din. Plus minus V1 ground. So, ire-retain lang si V1 tapos ite-turn off si V2. Para ma-turn off si V2, i-short. Short lang natin. Yan. So, para makuha natin yung VO1, gamitin natin yung formula, 'di ba? Non-inverting 1 plus yung feedback resistor R4 over yung R3, yung nakakonect sa V negative, times VI. Yung VI dapat yung voltage dito sa VP. Which is, hindi pa direkta binigay kasi meron pa tayong voltage source tapos mga resistor. Pwede itong gamitan ng voltage divider. Right? So, let's say ito yung VI na lang. By voltage divider, ano si VI? 'Di ba yung VI plus minus is yung voltage across the R2 resistor. So by voltage divider, VI is R2 divided by the sum R1 over R2, R1 plus R2, then times V1, right? Okay. Yan. So ngayon, i-plug in nyo dito sa VO1 yung VI in terms of this expression. So 1 plus R4 over R3 times the VI, which is ito, R2 over R1 plus R2 V1. VO1 pa lang to. Next, for VO2 naman, diba kailangan din si VO2. Sige, copy ko yung original circuit. Sige, gawin ko tong yung symbol plus minus V1. So, kung i-consider naman natin yung VO2, ite-turn on lang natin si V2, tapos ite-turn off si V1. Ang i-short natin ngayon, itong si V1 para ma-turn off. Yan. So, ganun ulit. Non-inverting. Okay, kasi this time, nandito ulit yung VI. So, pwede natin kuhain yung voltage across the R1, right? Plus, minus. So, VI is
what? By voltage divider ulit, VDR for short, R1 over the sum R1 plus R2 times V2. Okay, tapos yung pinaka VO2, non-inverting up ang formula ulit, 1 plus R4 over R3 times the VI. But yung VI, ito ulit siya. So, VO2 is 1 plus R4 over R3. VI is, substitute, R1 over R1 plus R2 V2. Yan. So, pwede na natin i-apply yung formula by superposition theorem. VO is VO1 plus VO2. Therefore, VO is, ano si VO1? Ito, VO1, copy, plus VO2, ito. Yan. Or gusto nyo i-simplify pa natin, pwede nating i-factor out itong 1 plus R4 over R3. Bale, 1 plus R4 over R3 times, eto, yung matitira sa first term is R2 over R1 plus R2 V1 plus sa second term, pag finactor out ito, matitira si R1 over R1 plus R2 V2. Or pwedeng yung gawin is, dahil similar fraction yan, same denominator, pwedeng combine as 1 plus R4 over R3 times, so magiging single fraction, similar fraction kasi, so copy the same denominator, R1 plus R2, and then add the numerator. So R2 times V1 plus R1 times V2. Okay? Or gusto niya gawin niya tong gawin niya siyang single fraction. Bale, LCD is, kasi over 1 to, right? R3, LCD ng 1 at R3. So, R3 divided by 1, R3, times 1, R3, plus R3 divided by R3, 1, times R4, R4. Okay, times R2 V1 plus R1 V2 over R1 plus R2. Or pwedeng R3 plus R4, numerator times numerator, R2 V1 plus R1 V2 divided by denominator times denominator, R3 times R1 plus R2. Ito yung VO in terms of V1 and V2. So, kung maglalagay na kayo ng mga value ng resistors, R1 to R3, okay, ito na lang yung direct formula nyo. Paplagin nyo na lang yung value ng R1, R2, tsaka R3, R4. Makakuha nyo agad yung VO. Tsaka yung pinaka value na rin ng V1 tsaka V2. Oops. Sige, burahin ko na lang. Okay, gets? Okay. Problem 12. 12, sige. 13. Design a non-inverting op amp
with a gain of 10. Okay, so paano kapag design? So, ibig sabihin, kayo bahala. Kasi ba, ang non-inverting op-amp, ganito siya. Okay. Paano daw mag-design ng non-inverting op-amp na yung gain is 10? So, kayo bahala mag-assign ng value ng RF tsaka R1. Pero gamitin nyo yung formula na VO over VI. Diba ang formula is 1 plus RF over R1. Ang VO over VI should be equal to the gain should be 10. So, substitute nyo ngayon, bale 1 plus RF over R1 is 10. Or transpose nyo si positive 1 sa kanan, bale RF over R1 is 10 minus 1. Or RF over R1 is 9. Cross multiply si R1. RF should be 9 times R1. So, ito yung relationship ng feedback resistor sa R1, RF. Yung relationship ng RF sa R1 dapat RF is 9 R1 para makapag-achieve ng voltage gain na 10 sa non-inverting op-amp. So, pwede kayong mag-assign ng specific value. Let's say, assign, it's up to you. R1 is 10K. Kung 10K inassign nyo kay R1, dapat si RF 9 times R1. So, 9 times 10K, 90K. Yan. Para ang magiging gain ng non-inverting op-amp is 10. So, kahit anong value yan, pwedeng yung baguhin yung R1, gawin yung 5. Okay. Magiging 45K naman si RF. Or 1K lang yung R1, magiging 9K si RF. So, depende sa inassign yung value. Circuits 2 na to. Sorry, normal. Circuits 1 pa rin, pero sa circuits 2, pag-aaralan niya rin to. Okay, so nakasolve tayo ng 13 problems for the topic, non-inverting op-amp. Sige, so abangan nyo siguro next time, ibang op-amp circuit naman, summing op-amp naman ang i-discuss natin. So, follow nyo lang ako dito sa ating account para mano-notify pag may video tutorial tayo next time. And subscribe kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. Lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin sa Circuits 1 para lahat ng mga video tutorials ko for Circuits 1 mapanood nyo simula sa unang lesson hanggang sa last lesson para meron kayong guide video tutorial playlist from our YouTube channel sa buong subject nyo na Circuits 1. Good luck sa mga nagte-take ng circuits. Kayang-kaya nyo yan. Aral lang mabuti. Practice lang mag-solve ng maraming problems. And manood kayo ng mga video tutorials natin sa YouTube. I-marathon nyo lang lahat ng mga video tutorials.
Okay. Sige, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Abangan nyo yung next live natin. Bye-bye.